freedom in Christ. Pakisabi, freedom! Freedom! Ganun ba yung malaya? Ang malaya, dapat nagwawala daw eh. Naranasan niyo na bang magwala? O nagwala kayo sa iniwan kayo? Eh hawa ba yung nagwala ka kasi alam mong pinalaya ka? Paano yung wala? Yung nagwawala? Pakisabi malakas, freedom! Freedom! Yun. So, freedom in Christ. In John 8:36, so makikita po natin dyan, whom the Son set us free is free indeed. Okay, therefore, if the Son makes you free, the Son means si Jesus po yun. If Jesus makes you free, you shall free indeed. So, titignan natin mabuti. Therefore, somewhat, kung niligtas ka na ng Panginoon, pinalaya ka na ng Panginoon, and yes, you are totally free. Pag sinabi mong totally free, wala ka nang babalikan doon kasi pinalaya ka na. Wala nang bondage. Wala nang yes, marka, pero yung marka na binigay sa'yo nung nakaraan ay hindi na guilt, hindi na yung parang pag naalala mo yon parang malulungkot ka ulit. Hello? Pag naalala mo siya, di ba? Malulungkot ka ulit. Pag naalala mo yung mga past mistakes mo, malulungkot ka ulit. Yung mga ginawa. Ako noon, naalala ko minsan, may mga pangit akong nagawa kasi sa barangay po namin eh. Buti na hindi pa uso ang may cellphone na may video o wala pang CCTV noon. Ay naku, pag merong CCTV noon, delikado. Baka akabarwanin scandal yun. Kasi nasubukan po namin, share ko lang po, na-overcome na po namin. So, minom kami noon, and then, nag-trip lang kami ng pinsan ko, na nagputubad po kaming tumakbo sa kalsada. Pero maka-high kasi kami noon. Hi, nakagaling kasi kami noon. So, tapos control ng influence ng alak. So, tignan nyo yun. Biruin nyo. Yung gano'n, pag naalala ko yun, sabi ko, Lord, kaya, buti na lang, di pa uso ang CCTV, no? Baka kasi pag hindi na-upload na, nasa YouTube yun, bayra 100 million, 200 million nakikita ko ako. Meron akong gold na YouTube. Pero sabi ko, wow, that is a horrible past mistakes. Pero nung naalala ko yun, ang naalala ko is yung kabutihan ng Panginoon. Why? Because He freed me. Ang pinalaya ng Panginoon, maaalala mo yung nakaraan, pero hindi mo maaalala na yung nakakahiya, yung kahihiyan. Pag ang totoong pinalaya ng Panginoon, yes, maaalala niya yung mga pangit na nakaraan, pero magpapasalamat siya, Lord, thank you kasi niligtas mo ako sa ganong area. And therefore, if the Son makes you free, you shall be free. Indeed, pag sabi sa katabi mo, kailangan mo to. Bakit? Bakit ko kaya ito kailangan? Hindi naman ako nakagapos, hindi naman ako nakakulong. Bakit ko kaya ito kailangan? So makikita natin mamaya kung saan po tayo kailangan palayain ng Panginoon in John 10:10. So the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Ang magnanakaw na tinutukoy dito, konsepto, it refers not just Satan, but also Satan can use people to kill, to steal, and to destroy you. Tama? Kasi ang tao kaya pumatay. Amen? May nababalitaan tayo pag pinatay niya di ba? Si Pastor Cyrus na naksa. Pero wala pa naman binalita si Russell na gano'n. Okay, so, hindi lang si Satan yung tinutukoy po dito na pwedeng gumawa nito at si Satan pwedeng gumamit ng tao para patayin ka, para pagnakawan ka, at para sirain ang buhay mo. But I have come that may have life, sabi ni Jesus. Si Jesus, pumunta sa lupa, nagkatawang tao 100% para kunin lahat. He come
that we may have life. Bakit bibigyan tayo ng Panginoon ng buhay? Kasi yung buhay po natin, na kahit nabubuhay tayo, ay hindi totally nabubuhay. Paano ba yan? Paano yan, Cyrus? Toryo? Pastor? Nabubuhay tayo pero parang hindi rin nabubuhay. It means you're living an unpurposed life. Nabubuhay ka na hindi mo alam yung katotohanan. Ikaw yung pinakakawawang tao. Pag hindi mo malaman na mayroong plano ang Lord sa buhay mo. Pag plano mo ang nasusunod, you may fail many times. But pag ang Lord ang masunod sa buhay mo, yes, you fail, but you learn. And doon sa lesson na yon ay napapatunayan mo yung purpose ng buhay mo. Alam niyo po ba ng magandang magkamali? Pag walang sasadyahin. Okay, minsan kahit sinasadya mo magkamali, but you get the lesson of it. Kaya minsan, alam mo yung pinaka-successful na tao, yung palaging nagkakamali. Pero yung mayroong progress sa buhay nila, hindi makikita mong nagkamali, pero nakita mo ulit siya doon sa ganung sitwasyon, walang lesson doon. Pero maraming tao po na sumubok, nagkamali, inulit, sumubok, nagkamali, inulit, sinubok, nagkamali, inulit, sinubok, nagkamali, hanggang napunta sila sa buhay na maganda. Bakit? That's life. You may fail. Pagkakamali ako, tao ko eh. Kung ayaw mo magkamali, mauna po kayo sa langit. Walang pagkakamali doon. Pero ang pinakamahirap is yung hindi ka tanggapin doon. Sorry. Ang takakabat, I don't know you. Amen? So si Lord, ang ibinibigay niya sa atin ay buhay, that they may have it more abundantly. Ang gusto ng Panginoon kung bakit kanya palayain ay nandito sa verse na ito. Ang gusto ni Satanas ay sirain ka, patayin ka, nakawin ng pangarap mo, nakawin lahat ng mga magaganda sa buhay mo. At si Lord pumarito para ibigay yung pinakamagandang buhay. Hindi lang buhay kundi yung buhay na habang napubuhay ka, na i-experience mo yung ganda ng buhay. That's life. Pakisabi, that's life. That's life. Oo! Yun yung buhay na dinisan nyo ng Panginoon. Hindi yung palagi ka nalang naghihirap. Hindi yung palagi ka nalang may sakit. Bakit? Mayaman ng Diyos. He is the King of Kings. Tapos kinikilala natin ng Diyos na Jehovah Nissi, our healer. And yet, in our lives, sakitin tayo. Something wrong. Kung meron po kayong sakitin ng mga pamangkin, sabihin nyo, introduce niyo po si Jesus. Bakit? Kalooban palagi ng Panginoon na pagalingin ka. Yes. It is His will na mapabuti po tayo. Kalooban ng Panginoon na ayusin po yung buhay natin. Sige po. Pakiclick po, Pastora. And then there are two conclusions in what I gusto kong i-consider yung nakita ko sa 8 John 8. Nasabi niya din, whom the Son set you free is free indeed. First, there are things Christ freed you from. And there are things that Christ freed you to. From, to. Hello? Anong pinagkaiba ng from and to? To, sa pagbibigyan, tama? From, galing sa akin. So, dalawang bagay kung saan ka gustong palayain ng Panginoon. Kung sino ka at kung sino yung nagbigay sa iyo niyan. Alam niyo ba kung sino yung nagbigay sa inyo ng kasalanan? Si Kato, kanto. Yung katabi mo, hindi ko alam. Sino? Sino ang nagbigay o ang pinakadahilan ng kasalanan? Ako pupunta ulit natin ng Eva at si Adan. Sa tao po, Pastor. Yes, tao. Pero sa tingin nyo, kung wala yung leopard doon. Leopard ba? Wala yung butike na sinabi niya. Ha? Ano? Sagutin niyo ako. Wala yung Jurassic Park doon na sinabi niya. Ahas. Leopard, amen. Aso ba? Aso ba yun? Tandoan, snake.
Okay? So, hindi tao ang nagsimula ng kasalanan, kundi sa Satanas. Kaya nais kang palayain ng Panginoon sa connection mo kay Satanas. At gusto kang palayain doon para sa mapuntahan mo yung pangarap ng Panginoon sa iyo, from and to. Galing ka sa Panginoon, ginawa tayo ng Panginoon, nilikha tayo ng Panginoon, nagkasala tayo, may kasalanan tayo, at yung kasalanan na yun ay hindi lang kasalanan, kundi meron pong naiwan. Merong connection po yung kasalanan. So malalaman po natin dito mamaya, bakit kaya hindi ako kumagaling? Bakit ganito yung pakiramdam ko? It's because the connection of sin. Nakala natin pag nag-repent tayo, yes, it's okay. Pinatawag na tayo ng Panginoon. In Isaiah, sabi nga ng Panginoon sa Isaiah, ang kinalimutan niya yung kasalanan natin as if na parang hindi tayo nagkasala. Pero, how about the connection of the sin? Paano yung connection ng sin? Paano yung ginawa ng kasalanan sa buhay natin? So, gusto kong ibigay sa inyo itong mga words na ito. So, what has Christ freed you from? What has Christ, the Son, freed you from? Number one is the bondage of sin. Pakisabi, bondage. Bondage. Okay, your captivity. Pag sinabing bondage, alila, ulila, servant ka ng kasalanan. Captivity, ikaw ay nakakulong sa kasalanan. Hindi naman ako nakakulong. Wala namang kulungan. Hindi naman ako nakatali. Okay? Yung espiritu mo, hanggang hindi ka lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad, di kaya papalayain. Ngayon, pag pinalaya ka ng Panginoon, yung konsensya, yung kaisipan, yung resulta ng nagawa mong kasalanan, yun ang mahirap kalaban. Hello? Yun ang hindi ka makakabili sa St. Joseph na Lord, sasabihin ko doon sa nagbibid na, doon sa cashier na, o sales lady na nandoon, pahingi po o pabili po ng gamot sa konsensya. Wala naman siya gire-reseta. Inumin mo ito, 3 araw, 10 kada, huwag ka nang kumain, ito lang ang inumin mo. Wala ka ng konsensya, bakit? Na-overdose ka na. Kasi walang laman ng tiyan mo, nilisitahan ka ng 10. Wala kang mabibili, hindi mo mabibili sa mall yung pang-alis ng gear. Kahit nagpamassage ka doon sa upuan, di ba? Tapos pag alis mo doon sa massage, o pagpasok mo sa mga cafe, pagpasok mo sa restaurant, o kahit anong i-take mo na anong offer ng mundong ito, and even though vices, and even though mga bisyo, hindi ka alisin ng bisyo doon sa konsensya na nagawa mo na kasalanan. Walang gamot doon sa konsensya, walang gamot sa gear, walang gamot doon sa pagkakakulong mo sa nagawa natin kasalanan. Ang lunas doon ay si Jesus. So, wala nang iba. Nabibili ba si Jesus? Ha? Ang tanong, hinahanap ba si Jesus sa lugar? Nandoon si Jesus sa Baguio. Pag narinig mo, hanapin mo si Jesus sa Baguio? Nandoon sa bundok. Saan bundok po? Maraming bundok dyan. Diba? Hanapin mo lang si Jesus dyan. Nandyan po siya, nakita po namin siya. Yung pala, tinutukoy na Jesus is yung Jesus na nakaukit sa bato. Nandoon si Jesus. Mga 5 minutes, magigis niyo po yung joke ko. Hello? Hindi mo pwedeng hanapin si Jesus. Bakit siya kasi yung umahanap sa'yo? Amen. Ulitin ko ulit. Hindi mo mahanap si Jesus. Si Jesus ang nahanap sa'yo. Amen. Uulitin ko ulit ito. Hanggat maintindihan mo, uulit-ulitin natin ito. Hindi mo kailangan magpakapagod. Pumunta kung saan-saan, mag-take na kung ano-ano, just to find God or Jesus or peace. No!
Jesus will come after you. Doon sa sitwasyong lugmok ka, malungkot ka, sira ka, and even though you are drunk, God will encounter you. And even though you are in overdose of drugs, God will encounter you. And even though doon ka na sa puntong kikitilin mo na yung buhay mo, there's a lot of testimony na babarilin ng sarili nila, pero ayaw pumutok. Okay, sabi ko to. Ayaw pumutok. Why? It's because they encounter Jesus. Maraming ganung testimony. Hindi matuloy yung plano nilang magpakamatay. It's because Jesus find him. It's true. Hindi mo kailangan, sabi ni Pastor Vlad kanina, hindi kailangan ni Lord yung self-pity para awaan ka niya or yung pity. Lord, please. No. Ang kailangan ni Lord is yung faith mo. Why? Because it is faith that can please God. Only your faith can get the attention of Jesus. No, hindi magmamakaawa ka, Lord, please sagutin mo na. Alam nyo, walang malisang nagmamakaawa ka sa Lord. Pero minsan yung pagmamakaawa mo, walang faith. Pagalingin mo na ako, Lord. Walang faith. Yung iyak ka lang iyak, Lord, please, ipasa mo lang ako, gawin mo lang akong cum laude. Gagawin ko po nga, walang faith. Why? Kasi binabargain mo sa Lord eh. Lord, makahanap lang ako ng trabaho mo, ibibigay ko lahat ng pangangailangan ni Pastor. Nung nakahanap ka na ng trabaho, asahan ka na ngayon? Iniwan mo si Pastor. Lord, makahanap lang po ako ng magandang babae at yun na po yung para sa akin. Maglilingkod po ako sa ibibigay ko ang buong buhay ko. I love you, Lord. Mama! Nung nakahanap na ng magandang babae, nasaan na siya sa church? Kaya minsan walang faith. Alam niyo minsan kung bakit hindi kayo sinasagot ng Panginoon, ipagpapalit niyo siya doon. Totoo. Sana kung ano yung pinag-pray niyo noon sa Panginoon, ginagampanan po natin hanggang ngayon. But Lord, yung on fire ka, I will serve you, Lord, with all my heart. Umulan lang, Pastor, di pa ako makaka-attend. Parang umulan po. Hello? Tama? Is it true? Totoo yun. Pero nung nangangailangan tayo, di ba, nagmamakaawa tayo, iyak tayo ng iyak, Lord, please, please, buhayin mo lang ako, buhayin mo lang ang misis ko, ang mister ko, iahon mo lang kami sa hirap, ibibigay ko lahat sa iyo, Lord. Ibibigay ko ang buhay ko, Lord, naglilingkod ako, susuporta ako. Asa na ngayon? Amen? It is June. Kaya simulan natin yung June ng tama. Matatapos ulit ng taon, no? Nasa half o nasa mid-year na po tayo. I just want to remind you guys na hindi ka nakakalimutan ng Panginoon. At alam niya yung mga panako mo sa Kanya. Yes. Hinihintay ka niya, kapatid. Hinihintay niya yung mga imagination mo sa church. Yes. Hinihintay niya yung mga pinangako mo. And then, paano mangyayari yun? It's not pity. Not begging God, Lord, please, answer me. No. It is faith that God will answer your prayer. Lagi yung tatandaan, hindi after si Lord sa nagmamakaawa, after siya doon sa faith na meron ka. Nung wala yung faith mo, kahit hindi ka na magmakaawa, bakit anak ka ng Diyos? Sa tingin mo, papayag si Lord na, Lord, please, anak ka niya. Ang alam ko, ang nagmamakaawa lang is yung mga humihingi ng mga second chance. Dapat kung nagmamakaawa ka, doon sa nagawa mong kasalanan. Hindi doon sa paghingi mo.
Kung meron ka mang iniiyakan o pinagsisisihan, doon sa nagawang pagkakamali na nasaktan mo ang Panginoon. Hindi doon sa paghingi mo. Bakit anak ka ng Diyos? You have the authority to ask God. Mark 11:24. Ask everything that you need in my name, and it shall be yours. Sabi ng Panginoon, it means, hindi mo kailangan magmakaawa. Basta meron kang relasyon sa Diyos, tamang koneksyon, sumusunod ka sa Panginoon, at meron kang small faith, kahit anong hilingin mo sa pamamagitan ng pananampalataya mo, ay pagkakaloob ng Diyos. Hindi mo kailangan magmakaawa sa Lord para sagutin ka niya. Anak ka niya, lalo na pag nakikita yung sumusunod ka, ay naku, ang mga nanay, mga tatay, pag nakikita nilang napakasipag mo, ang tawag din, hindi ka na inuutusan, ginagawa mo ng kusa yung gawaing bahay, di ba? Anong gagawin nila? Pagagalitan ka nila? Sasabihin sa'yo, mangilang-ilas ka, layas ka lang. Hindi. Tatanungin ko, minsan, mag-iiwan lang sila sa ref. Di ba yung 1,000 nakamagnet? Anak, pambayad yan. Di ba? Hindi sa'yo yan. Di ba, may 1,000 tapos may resibo pala? Kayo talaga? O kaya may nag-iwan doon. O kaya may nag-send sa Gcash po ninyo. O kaya pag may inihiling kayo na kahit hindi nila kayang bilhin, pinag-iipunan nila. Pero ng Diyos, sa buhay natin, pag tayo ay matuwid na sumusunod sa Kanya, kahit hindi mo pa hinihingi, alam na niya at ipagkakaloob niya. Para hindi kayo convinced, ulitin ko ulit, ha? Pag ang Diyos na please mo, pag ang Diyos ay natuwa, nalugod, na nakikita ka niya, nahihirapan ka, pero nagpapatuloy kang naglilingkod sa Kanya, kahit ano ang hingin mo, kahit ano ang hingiin mo, that make sure na yung hihingin mo, alam ko naman pag matino, masunurin sa Panginoon, ang hihilingin niya palagi is yung makakapag-glorify sa Panginoon eh. Hindi siya hihingi ng mapapalayo siya sa Panginoon eh. O kaya minsan ang prayer ng mga taong sumusunod sa Panginoon, Lord, kayo na po ang bahala kasi ang gusto ko lang naman is yung mapalapit sa'yo. Ako naniniwala ako sa mga lingkod ng Panginoon na ang hinihingi is yung makaka-glorify sa Panginoon. Alam niyo po, ito lang, share ko lang. Kasi naglalaro sa isip ko na nasa Baguio po kami ni Mrs. Kailangan namin ng sasakyan. Lord, nag-pray ako ng sasakyan. Kasi nung lumabas po kami, kasi date night po kami ng group namin. Tapos pumunta kami sa market. Tapos ang sasakyan ko ni Bishop June Gary. Presidente po ng pamana kasi yung facilitator po namin. Sabi ko, bless po kami kasi yung president, si Bishop din po yung naging facilitator po namin, sila mag-asawa, si Mami Pastor Elizabeth. Sabi ko, nasa high age niya po kami. Grupo kami. Alam niyo, parang yung iba, alam niyo, Lord, gusto ko ng ganito. Alam niyo bang, yung pag maglabas na lang tayo ng sasakyan, bahala na si Lord, sabi ko, basta maglabas na lang tayo. Hindi ko na nakawin na baka sabihin nyo, maglabas, upawin yung Cyrus May. Maglabas na, bahala na si Lord doon sa pambayad. Pero ang laging na pumapasok sa isip ko is, huwag kang bumili ng maliit. Kasi maliit ka, hindi po yun. Sinabi ng Panginoon sa akin. Huwag kang bumili ng maliit na sasakyan, it means yung pupunti lang yung may lalagay. Bumili ka ng pangmaramihan. Kasi ang prayer ko po talaga, bago po kami magkaroon ng sasakyan, personal, yung sasakyan muna ng church. Yung garong. Yung po, yung Travis na, yung parang L300 po siya, pero aircon po siya. Para pag pumunta kayo makipag-basketball, yung, di ba? Kayo na lang mag-drive, punta na lang kayo, gano'n. Huwag nyo lang ibenta. Basta umuwi ng safe. Pero yung pang masarap kasi,
na yung sasakyan na ibibigay ng Lord sa amin, i-claim ko na, ay magamit din namin para sa ibang tao. And to glorify Him. Amen. Oo, iniisip ko nga, pag ini-imagine ko, pag may high age na tayo, punta tayo ng Manila, ng leaders, kasama mo lang, kasya ka lahat doon. Anyways, balik tayo. Imagine niya rin. Imagine na rin kayo. Ako rin, pastor, aeroplano po ako. Kaso na parking area. Alam mo, nag-imagine ka na. Something, big bike din yung ano. Alam ko yan. Yung mga ganun. Pupumutan ko yung big bike ko. Nasa baba ako. Diba? May sariling bahay, magandang pamumuhay. Yes, walang mali doon sa ganong imagination. Why? Why God gave you that imagination? It's because that's the desire of God for you. Yes. Hello? Amen. Bakit na binigay yung vision, image, imagination, life na parang iniisip mo na parang napaka-imposible? Napaka-imposible. Why? Because you have a God who can do the impossible into possible. Amen. Kaya naniniwala ako, pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, baka mamaya nandun na, diniliver na pala ng Shopee yung sasakyan ko. Shopee? Ayun ko kung check ko. Nihintay ko nga yung mga truck na may maraming sasakyan. Di ba alam niyo yun? Oo. Kung paparada sa bahay namin, tapos tatanungin, nandito po si Cyrus. Bakit po? Nandito po yung isang sasakyan na binigay ko. Amen. Ha? Hindi po akin yan. Hindi po ako order niya. Hindi, pinamimigay lang. Sino? O, di ba? Tapos another ulit na truck. Ito po yung pang-personal po nila. Hello? Laki ng parking lot namin. Kulang na lang ng sasakyan. Okay, sasakay pag meron na ako this year. Ayaw niyong maniwala. Gusto ko kayong pumikit lahat. Mag-imagine po kayo ng gusto niyo. Nasasakyan para sa pamilya niyo. Siguro nasa inyo na lahat. Imagine na yung buo ang pamilya yun ang masaya. Amen? Amen. Captivity. Kung bakit ka gusto palayan ng Lord, kasi alam niya you are in bondage, you are in captivity. Okay, captivity means is you are in prison, or you are confined. Kung nasa ospital ka, ka-confine ka, di ba? Magastos. Same. In prison. Gustong-gusto kang palayain ng Panginoon sa... Actually, minsan, kahit mahirap ang buhay, pero pag may peace ka, sarap sa pakiramdam. Sarap mabuhay ng meron kang blessing of peace. Nagigising kang walang iniisip na kung ano-ano. You are at peace. It's the blessed life. According to experience that blessed life, you need to give everything to Jesus. Kailangan mo isuko lahat sa Panginoon. Okay, what? The bondage of sin. So, meron mga sin dito. Pakiclick po, Pastora. Okay, number 1 is pride. Okay, sulat yan sa notes. Pride. Ano kaya ang pride? Chicken? Fried rice? No. Pride, it is a event. Ikaw. Hindi ibang tao, ikaw. Kasi minsan nayayabangan tayo sa ibang tao, tama? Hello, mululostog mo, Lord. Awa, makakita ka lang ng Singapore attitude to. Lostog mo rin eh. Alam niyo ba na ikaw yun? Hello? Si Kaman? Again, tapansin mo yung malastog. Yung kapwa, sorry itagalan ko pala. Ikaw yun! Bakit ang nakakapansin sa kapwa yung malastog? Malastog din. Mayabang din. Yabang naman nun. Ikaw yun. Actually. Napapansin mo yung kayabangan ng iba kasi ikaw yun. Mayabang sa'yo. Kasi kung mayabang siya tapos hindi ka mayabang, okay lang. Sige lang ba? Galing-galing mo ha. Dapat ganon. Hindi, diba? Patalon mo na, di ba? O kaya, napilit ako, napilit.
Mapila yan, mapipila yan. Sige, sige. Di ba, binangga ka? Sige, pag ganyan. Tama? Ayaw mo na merong may magandang mangyari sa kapwa mo na gusto mong sa'yo palagi merong may mangyaring maganda. That is pride. Andyan na? Andyan na pala. So pride. So it means it is an act of vainglory. Pag sinabi mong vainglory, sa'yo, gusto mo sa'yo nakatingin lang. Pag umating ka rin, church, yung nakita mong maraming ang tawag doon, eyelashes pa. Nag-order ka sa Shopee ng umiilaw ng eyelashes. Good morning po. Gusto mo kasi lahat sa'yo ang attention. Right? Why? Ako naniniwala ako na pag ikaw ay lingkod ng Panginoon, tinuturuan ka yung magpakumbaba, a servant. Minsan ang servant hindi napapansin, tama? Tama. Pero siya yung maraming nagagawa. Amen. Minsan yung mga servant, ayaw nilang may nakakakita. Yes. Kasi malabir kayo, agramadapan, hindi sila makatrabaho. Minsan ganun. Minsan tayo, gusto natin yung maraming nakakakita sa kanang pagmamahal. Ano? Para makita ako ng pastor, mamamahal ko. Ano yung motibo to? Para ilibre ako mamaya. Di ba? Papakasipag ako para imakuda ako mamaya nito. Hindi. That's right. Gusto mong kunin lahat ng attention at pansinin ka at kunin mo lahat ng maganda. Ang galing po ako. Kaya kitang palitan. Ako pa ba? Ako ang hinamon ko, mga ganun. Tama, pride. Alam niyo ba bumagsak si Satan dahil sa pride? Tama. Alam niyo ba ang nagpapakataas, ang nagmamataas ay bumabagsak? Manatili ka dyan nakaupo. Manatili kang nakatayo. Habang nakaapak yung paa mo sa sahig, okay na. At kahit nakadapa ka, alam mo yung pinakamaganda, yung nabubuhay ka, hindi mo pinapakailaman yung buhay ng iba. Mind your own life. Kung meron kang i-improve sarili mo, hindi sila. Bahala sila dyan kasi sarili nila yan. Tama. Amen. Improve yourself. Mind your own business. Come on. Kung yung buhok nila, gano'n, pakialaman, gawin mo yung buhok mo. Buhok nila yun. Kilay nila yun. Ilong nila yun. Katawan nila yun. Pananamit nila yun. Buhay nila yun. Pagkain nila yun. Expression nila yun. Kultura nila yun. Huwag mo nang pakialaman. Minsan, observer po tayo mga Kristyano. Kaya yung mga pinapansin natin, lumago na, pinagpala na tayo, hindi pa. Bakit? Kaka-observe natin. Imbis na ginatrabaho natin, buhay natin, sarili natin, o di lumalago ka. At ang taong lumalago, ang tingin niya sa kapwa niya ay pamilya niya. That's right. Number 2 is greed. Pakisabi greed. Greed. Yung meron ka na nga, gusto mo meron ka pa ulit. May dagdag, may bonus. Sa akin na ito. Akin na ito. Akin na ito. Yung bang hindi ka makontento. At ako naniniwala ako, ayaw ng Lord na hindi nasasatisfy. Ang gusto niya, ang satisfaction niya is ang Panginoon lang. Pag ikaw ay nasa Lord, gusto kang palalain ng Lord dito, to be honest. Alam niyo ba yung taong greed, mapagsamantala, is yung wala silang pakialam. Masaktan nila yung iba, makuha lang nila yung gusto nila. Alam niyo po, pangit yung mabuhay sa ganon. Bakit marami kang magiging kaaway? Hindi ka matatahimik. Baka paglabas mo minsan ng gate nyo, delikado ka na. Bakit nasagasaan mo na lahat? To be honest. Alam niyo ba na dahil sa greed, maraming pinapatay? Hindi lang envy ha. Hindi lang inggit, hindi lang selos, pati greed. Kaya mag-ingat po kayo. Mag-ingat po ako. Kung ano yung meron ka, mas magandang palaguin mo po yun kaysa sa gumawa ka ng paraan ng mali para makuha mo yung gusto mo. It's not a blessing.
Ang blessing na galing sa Lord, walang kalakip na kalungkutan o konsensya. Ang blessing na galing sa Lord, masaya ka. Natutulog ka ng maayos. Lalabas ka ng bahay na hindi mo kailangan ng bodyguards. Lalabas ka ng bahay na relax. Makakabili ka sa tindahan na hindi mo, di ba, pag marami kang kaaway ang ginagawa mo, disguise, hindi mo na ipapamuhay yung totoong ikaw. Nagdi-disguise ka. At gusto ng Panginoon makalaya ka po doon. Pangit kaya ng gano'n. Hindi ko ma-imagine yung buhay na paglalabas ka ng bahay, kailangan mong naka-face mask hanggang mata. Punto. Nakikita ka. Pati yung boses mo, naiibahin mo. Hindi mo may papamuhay yung ikaw eh. You are in bondage. Kaya kailangan nating ma-set free. Kung sabi sa katabi, kailangan mong ma-set free. Kailangan mo ma-set Yes. free. Number 3 is lust. Lust of the eyes, lust of the flesh, lust of the body. Hindi lang sa katawan, hindi lang sa tao, kundi yung pagnanasa natin na makuha yung mga gamit. Lahat ng pagnanasa ng ating katawan, kaisipan, mata ay kasalanan. Natapik po yan sa marriage retreat po namin. Natutuwa ako kasi po mag-asawa na doon. So, dapat sa paningin ko, ang pinakamagandang babae, walang iba kundi ang asawa ko. Oo. At sa paningin niya, ako yung pinaka-poging pastor ng asawa niya. To be honest, dapat ako lang. Sino ba ang mas pogi sa akin dito? Ipapatumba ko mamaya. Biro lang. Oo. Kasi, ako lang dapat. Siya lang dapat. Wala nang iba. Hindi ako magkakaroon ng pagnanasa sa iba, hindi ako magkakaroon ng pagkukumpara sa iba, kasi meron akong napakagandang asawa na binigay sa akin ng Panginoon. Ganun din siya. Maghahanap pa ba siya? At tingin nyo? Hindi na. Di ba, dito naman ako. Dito to, no kidding, last. At yung last po ay hindi napipigilan. Ang last po, hindi pinubuksin. Hindi, sige nga, last. Hindi ka naman. Ang last, ganyan o. Iniiwan mo yung last. Ang temptation po, hindi nilalabanan. Ang tukso, hindi nilalabanan. Nilalayuan. Pagmundo. Pag makamundo. Alam niyo, pag temptation, alam niyo, pag last, ang ginagawa ng mga anak ng Diyos, nagsasalita, you last! Get out! You have the authority to command that sin. Kaya maraming Kristiyano, yes. Natitem. Bakit? They don't know their authority, being sons and daughters. Umaatake na naman si Satanas. Kaya palagi natin sinasabi, si Satanas ayaw akong payamanin. Ha? Sabi ko, you have the authority to command. Satanas, wala ka na. You have no dominion over me. Ang mag-aari sa akin ay ang Panginoon, hindi ang sakit, hindi ang kahirapan. Kaya kailangan mo magsalita. Hindi ka, anong tawag doon? Hindi ka piping Kristiyano. Pag-sabi sa katabi mo, hindi ka pipi. Oo, malabi-labi ka madaldal ka sa ibang tao, pero para sa sarili mo, para sa ikakabuti mo, hindi mo dinadaldal. Hindi ka nag-declare, hindi ka umarap sa salamin. Someday, Cyrus, magkakaroon ka ng raptors. Someday, magkakaroon ka ng bahay, Cyrus. Alam mo, ang pogi-pogi, hindi kayo ganon. Oh, to be honest, hindi kayo nag-declare sa sarili nyo na meron kang authority. I am victorious. I am an overcomer. I am son of God. I am the living son of God.
buhay na nagpapatot. Ganon. Wala eh. Kung ano yung sinabi ng mundo, kinukuha mo na pangit ako. Bobo ka na, bobo ako. Kaya minsan ang nasusunod, hindi salita ng Diyos sa buhay mo, salita ng ibang tao. Amen? Amen. Number 4, envy. Pakisabi sa katabi, envy. Naiinggit. Diba? Huwag ka mainggit. Kasi meron para sa'yo. Pero pag anak ka ng Diyos, hindi ka mawawalan. Pakisabi sa katabi mo, pag anak ka ng Diyos, hindi ka mawawalan. Anak ka ng Diyos, hindi ka mawawala. Huwag ka mainggit, ha? Merong perfect time para sa'yo. Hindi, magagano'n na po ako. Nauubusan na po ako ng magaganda. Ay naku, di pa pinapanganak. Ang dami pang papanganak na maganda. Hindi cute po siya. Maraming mas cute. Hello? Envy, naiingit kasi kaya gumaya. Minsan ang buhay gaya-gaya. Kaya yan tuloy. Sira. Bakit? Gumaya ka hindi nakadesenyo sa'yo yun. Nakadesenyo sa kanila yun. At na-observe ko, kasi ito pinanggalingan namin yung seminars, kaya nakapak pa rin sa utak ko. There is no yung parehas na marriage. Sabi ko, ang natutunan ko doon sa sabi ko, sinend ko kay Pastora, hindi ko ikukumpara yung buhay mag-asawa natin. Bakit merong dinisenyo ang Panginoon para sa atin? Siguro kung meron man tayong kukunin lessons nila. Pero yung ako at ikaw bilang pamilya, hindi natin ikukumpara. Kasi maganda ang plano ng Lord sa buhay natin. Maganda rin ang plano ng Lord sa buhay nila. Doon tayo lalakad sa plano ng Lord. Oo. Hindi ko rin kinukumpara ang asawa ko sa iba. Kasi wala nang pwedeng kumumpara sa kanya. Ako rin, hindi niya na ako pwedeng maikumpara kasi wala na rin siya maikukumpara katulad sa akin. Gusto pa naman. Kahit lang kung wala, pero tanggap niya yun. Yes, envy, huwag kang ma-envy kung lahat na lang may or in a relationship tapos ikaw wala pa, nasa estate ka pa lang ng pag-aaral. Sabi ko nga sa isang kaibigan ko, alam mo kung naging successful ka sa buhay mo, hindi mo iniisip yan. Kasi nasaktan ako, gano'n na, sabi ko, mag-focus ka muna, tapos pag nakapag-focus ka, alam mo, hindi mo kailangan magkandara pa sa harapan. Kasi pag nakita nilang successful ka, dagdag pogi points kasi yan. Oo, bibili ka sa tindahan kayo, pera mo, pag nga pala kayo. Kasi successful ka na, tinutukoy ko, yung hindi ka na humihingi ng pambili mo ng 20 para ibigay doon sa girlfriend mo sa magulang mo. Ay naapaw. Successful ka na eh. You can buy everything that you want. Alam mo yun? Ang babae, mag-isip-isip kayo. Lalaki din. Alunod kayo man. Number 5, gluttony. Sino dito ang matakaw? Pero pag busog na, okay na. Walang problema doon. Pero pag busog ka na, at gusto mo pa, may problema tayo. Nakakaya po yung ganong buhay. Hello? Okay lang po sa pamilya nyo. Kasi uso yung ganun. Pag sa pamilya eh. Pero yung nasa ano ka, yung parang hindi mo kilala, tapos naimbitahan ka lang, naki-join ka lang, tapos nung nasa pilahan na, ikaw yung pinakaganitong plano. Tapos meron ka pang tatlong dalawang tao doon, yung salad. Parang kanina, sa mga anak po, nagtilang na ito, wala kang anak. Hello? Ayaw ng Lord ng selfless. Ay, selfish. Ang gusto ng Lord is yung selfless. Yung iniisip din yung iba. Amen? Pakisabi sa katabi, hoy, pati lang ha. Oo, dahil sa labas. So, ano mo? Wrath. Anger. Okay lang bang magalit? Sa Bible ba? Okay ba? Yes. Si Lord nga nagalit eh. Nalaman niyang may mga nagtitinda sa harapan ng ano. Nagalit siya. Pero yung galit niya, ano? Tama. Minsan galit tayo, galit na galit tayo, pero mali. Yung galit natin.
Kaya may righteous anger. At may unrighteous. Doon sa unrighteous, nagkakasala ka. Galit ka sa maling tao at sa maling kaparaanan, kaya nagkakasala ka. Pwede pong magalit. Kasi isang way po yan na para may express mo po yung nararamdaman mo. Pero huwag naman palaging galit. Baka wala nang mali sa kanila. Sa'yo na yung may mali. Oo, yung nakita mo lang yung kulay bulo, yung ulam, nagalit ka na. Delikado, narabis ka na noon. Di ba? Lahat na lang na napapansin mo, galit ka na. Something wrong. Pakisabi, something wrong. Something wrong. Okay, number 7 is love. Katamaran. Kasalanan po ang tamad. Pakisabi sa katabi mo, ay nako, maraming tamad sa Pilipinas. Dito sa church, wala po, mapapait po, masisipag po kayo. Palakpakan po natin ang sarili natin. Ayaw ng Lord ng tamad. Sinabi ng Bible, ang taong tamad, hindi pinapakain. Sa bahay, ang taong tamad, matakaw, mareklamo pa. Ayaw pa magugas ng bigat. Tuyo naman. Ako na naman. Ako na nga kahapon, ako pa magsasayang ngayon, ako pa maghuhugas. Buti ka, may sinasayang ka, yung iba walang sinasayang. Buti ka, may minuhugasan ng plato, yung iba kumukuha lang sa basurahan para makakain. Yung iba reklamo ng reklamo, tuyo na naman yung iba gutom, nangangayayat na kasi walang makain. Huwag kang tamad. Ako na magsasabi sa'yo, huwag kang tamad. Masisira ang buhay mo. Hindi ka asenso pag tamad ka. Ganun din, sa paglilingkod sa Panginoon, kung tamad kang maglingkod sa Panginoon, hindi mo mararating yung goal ng Panginoon sa paglilingkod mo sa Kanya. Kung tamad ka mag-soul win, ay nako, don't expect that your church will be bigger. Kung tamad kang mag-disciple, don't expect that your team will be stronger. Sipagan mo. Sipagan mo pa, pastor. Nakakapagod ka. Oo, sabi ko, na-imagine ko kaninang umaga, ang pinakamahirap na trabaho, pastor. Kasi kung boss ako sa isang company, iuutos ko lahat. At ako walang gagawin, tama? Yes. I'm the boss. Pero pag pastor ka, you are the leader, ikaw pa janitor. Ikaw pa servant. Ikaw pa magluluto. Ikaw pa mag-iisip. Ikaw pa gagawin ng sermon outline mo. Ikaw pa mag-iisip ng discipleship training mo. Ikaw pa gagawa sa sports ministry. Ikaw pa makikipag-communicate sa mga pastor. Ikaw pa ang gagawa ng plans, goals. Hello? Tapos di nyo man ako malibre ng kape. Tawa-tawa kayo dyan. Mahal na kayo ng pastor nyo. Sana ako ng Mindanao. Sama ako sa Mindanao, ha? Woo! Ito, nakakapagod. Iyak ako kanina 4 a.m. Hindi na nga ako pinatulog ng walang kuryente. Nagising pa ako ng maaga. 4 a.m. Alas 12 na nagkaroon ng kuryente. Mapay pa yan. Hindi ko kaya. Pinapay ko si Mrs. Siyempre, inalamok siya eh. Ganun ko kasi. Pagka sa akin, tapos kayo, inalamok siya eh. Inagpo mo siya, mainit sabi ko. Inalamok, ako na naman papay sa kanya. Ay, pastor na. Diba? Sabi ko, ang hirap. Tapos gising ako, nagdantar ako ng agad. Oo, kasi may arroz kalong masarap ulit dyan. Para sa inyo yun. Nakain dito, yung mga matitigas ang ulo. Sila Emerson, Sabitara, Giselle, sila Queen, hindi tayo. Buti nga, hindi ko ginano eh. Pwede ba yung agad, gano'n na lang lahat? Pag natin ang tali. Kayo rin lang naman kakain eh. Hindi. Inugasan tapos nilinisan tapos tatantarin mo. Para makain niya, pinong-pino. Tapos pastor, wala man. Thank you pastor. Ano po gusto niya pastor? Walang gano'n. Hello! Dito to, promise.
serve the Lord, kaya yung pagod po namin, kahit pa paano nababawasan. Oo. Yes, napakahirap. Kasi kung boss ka, ikaw ang manager ng company, pwede mong iutos lahat, tama? Tapos ikaw, matutulog ka, or punta ka lang ng Boracay, bakasyon, boss ka eh. So, paswerte eh. Pag may nasaktan ka, wala ko. Magtatampo, aalis na yung church. It's okay. It's part of being pastor. Be honest. Tapos ikikwento ka sa iba. Pastor namin, ang pogi. Pastor namin, maliit, pero buti sana kung gano'n ang kwento, tama? Pastor po namin, kahit gano'n yan, grabe. Kaso hindi. Hindi pa niya ako kilala, pero kinikwento niya na ako sa iba ng mali-mali. Ha? Don't trust the chismis. Trust the pares tayo. O, yun po yung desin. And then proceed po tayo sa number 2. Okay, what has Christ freed you from? Number 2 is the penalty of sin, your eternity. Alam niyo po ba na lahat ng ginawa mong kasalanan ay may kabayaran? Sisingilin ka ng kasalanan mo. Kala ng iba, ligtas. No? Yung pinakaunang kasalanan mo and until now, and up to present sin, sisingilin ka niyan someday. At ang good news, pakisabi good news. Good news. In Romans 6:23, the wages of sin is death. The wages of sin is death. Separation yun ang nangyayari. It separates you from the presence of God. Alam mo ba, pinakaayaw kong mangyari sa buhay ko is yung nabubuhay ako pero hindi ko nararanasan yung presensya ng Panginoon. Hindi ka iiyak doon. There's no joy. Walang joy pag walang presence ng Panginoon. To be honest, that is the very terrible life na mangyayari, na huwag sana mangyari sa lahat ng lingkod ng Panginoon. Na akala natin okay lang magkasala. Yung kasalanan na maliit ay okay lang. No. Sin is still sin, and even though it's small or big. Sisingilin ka niyan someday. Separation from the Lord, and then yung eternal mo. It's either you go to, I don't think so, na pupunta ka ng langit kung nandun ka sa kasalanan. Kasi ayaw ng Lord ng kasalanan, mahal niya yung makasalanan. Gets niyo ako? Unless the person, ikaw na makasalanan, ay kumilala sa Panginoon na siya ay tagapagligtas mo at Panginoon mo. And then yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo ay hindi kanya sisingilin. Gets niyo ako? Pag ikaw ay sumuko sa Panginoon, isinuko ang buhay mo sa Panginoon, yung penalty po ng kasalanan po natin ay hindi na mangyayari. Uulitin ko ulit, yung kasalanan na meron po tayo noon hanggang ngayon at sa magagawa pa lang natin ay merong pagsisingil noon. Sisingilin ka noon, it's either your death, it's either pupunta ka sa impyerno, syempre, automatic yan. Ngayon, pag isinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, Lord, ito po yung buhay ko, ayoko na nito. Isinusuko ko po, hindi mo kailangan ng prayer na maganda. Ang kailangan ni Lord is yung pusong nagpapakumbaba. Sabi ko nga, hindi mo kailangan lumuhod, hindi mo kailangan umiyak. Pero kung yun yung leading ng Lord, so then do it. Ang kailangan ng Lord is yung totoong repentance. Ang ginagawa ng iba, hindi na ako magre-repent. Bakit mauulit ko rin lang? Delikado po yun. Sin is, enjoy now, you will pay later. Yung suffering goes eternal. Gusto ko maintindihan nyo lahat ito. Gusto kayong alisin ng Panginoon sa buhay ng kasalanan. Hindi ko sinabing, pag kinuha ka ng Panginoon, pag nagsuko ka ng buhay mo sa Panginoon na hindi ka na magkakasala. Walang ganon. Ako nagkakasala pa rin ako. Hindi rin pastor sa bishop na namimit po namin,
they guilty po kami dyan. Pastor, bishop po kami, yes, nagkakasala po kami. Pero wala na po kami doon sa buhay na makasalanan. Yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Gusto kayong alisin ng Panginoon sa pamumuhay na makasalanan at ayaw niyang nandoon kayo. Bakit? Papatayin kayo ng kasalanan. Kaya kayo inaalis ng Panginoon sa kasalanan. Dapat kamuhian mo yung kasalanan. Hindi ko sinabing hindi ka na magkakasala. Magkakasala ka habang nabubuhay ka. Pero pag nagkasala ka, alam mong lumapit sa Panginoon. Lord, nagkamali ako. Sorry, Lord. Kasi noon, pag nagkamali tayo, okay lang eh. Wala kang pinagsasabihan, hindi ka nagsusorry. Kasi nabubuhay tayo sa kasinungalingan, nabubuhay tayo sa kasalanan. Kaya ang buhay natin ay walang patutunguhan, to be honest. Wala. Wala. Kaya God wants you to free. To set free. Pakisabi sa katabi mo, palalayain ka ng Panginoon. Ako naniniwala ko, kahit nasabihin natin malaya na ako, ramdam ko na gusto ng Panginoon is yung yung isang ganun pa rin yung, alam yung pag isang agla, isang ganun niya lang, another step higher sila. They soar high. And they are above storm. Ang mga agila, pag may mga bagyo, nasa taas sila ng bagyo, yung mata ng bagyo. Bakit? Ganon ang gusto ng Panginoon sa atin. Yung kasalanan ay nasa ibabaw tayo ng kasalanan. It means wala tayo sa domain. Wala tayo sa pag-aari ng kasalanan. Ang nag-aari sa atin ay ang Panginoon. Sin is under our feet. Nandito ang kasalanan, tinatapakan, kinapumuhian. Hello? Hindi minamahal ang kasalanan. Tinatalikuran ang kasalanan. Why? Sin will kill you. Sin will destroy you. Sin will steal everything good in you, and even your dreams, and even your love life, and even your marriage. Even though lahat ng meron kang maganda na nasa sa'yo na ibinigay ng Panginoon is because of sin, masisira yan lahat. At ayaw ng Panginoon yun. I'm just here to tell you guys, ayaw ni Lord na masira ang buhay nating lahat sa kasalanan. Ayaw ni Lord yun. Dapat sabihin mo sa sarili mo, Lord, ayaw ko na rin sa kasalanan. Gusto ko sa'yo. Alam mo, struggle po ako noon. First year. I mean, isang taon ko pa lang na Christian. Struggle po ako. Ang dami kong sinuko, to be honest. Ikaw pa naman galing sa bisyo. Hindi madali. Yes. I challenge myself. Christian na ako noon. Hindi ako lumabas ng bahay for the sake na makaiwas pa ako. Kaso pag lumabas ako ng bahay, ay naku, wala na. Kaya kinulong ko yung sarili ko sa bahay. Tamang kulungan. Kasi magagawa ko ulit yung mga mali eh. Pag lumabas ako, pati po paninigarilyo. Yes, adik pa ako doon, to be honest. Ilang isang tatlo, apat na isang araw na Marlboro. Wala pang vape na, di uso ang vape. As in, gigising ako ng umaga, nasa drawer yan, may sigarilyo. At pagkagising mo, nandun ka pa sa kama, masulusol sa lahat, gano'n ako kaalis sa sigarilyo. Inalis ng Panginoon niya. Alam niya kung ano ginawa ko? Mind. The battle is in the mind. Ang hirap. Pero I choose to change. Bakit? Ayoko mamatay. Binalita ako. Si Cyrus patay dahil sa sigarilyo. Masungak. Wala. Ayoko na gano'n. At naisip ko lang yung mga ganung bagay nung nakakilala ko sa Panginoon. Nalinawan yun. Alam niyo yung barado ang kaisipan. Pag nasa kasalanan ka, hindi mo maiisip ang tama pag nasa kasalanan ka. Ang maiisip mo palagi is mali. Kaya ang ginagawa mo, ang routine ng buhay mo, okay lang sa'yo kung naman. Pero pag nasa Lord ka,
Nahihirapan ka, but yet worth it. Bakit gusto ng Panginoon is ayusin ka, linisin ka, alisin ka sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen? Amen. Parang pagpapahal sa Lord. Ano tayo? Okay, the guilt, hindi na. Penalty of sin, okay? So sa Romans 6:23 po yun, yung text ko po doon, because of your sin. And then, number 3, the guilt and shame of sin, your vitality. Shame and guilt. Sino ditong nagigilty pag nagkamali? Amen. Lahat po tayo. Pag walang guilty, wala pang Holy Spirit, sir. Wala pang Jesus as well. Kasi alam niyo po, pag hindi ka nagigilty pag nagkamali ka, it means you love to commit sin. Yes. Gusto mo magkasala. Di ba? Kaligayahan mo magkasala. Pag kaligayahan mo magkasala, baka isa ka sa ginagamit na ng kaaway ng Satanas para mahulog ang ito sa kasalanan. Alam niyo po ang nagagawin ng guilt and shame? Guilt and shame are one of the biggest weapon of the enemy. Ang daming hindi nakabalik sa Panginoon is because of guilt and shame. May mga kilala po ako na nag-backslide. It's because, alam niyo yun, dahil sa kasalanan, walang nag-encourage, walang tumulong, walang nag-correct. Kaya hanggang ngayon, hindi siya nakabalik sa Panginoon. Dahil it's because of guilt. Alam mo ang gagawin ni Satan pag nagkamali ka? Sisisihin ka niya. Sabi ko sa'yo makasalanan ka Ganyan. Huwag ka nang umatin dyan. Huwag ka nang magiging born again. Doon ka lang sa iglesia ni Cyrus. Ay, ni Cristo pala. INC yun Kaya, doon ka na. Huwag ka lang umatin dyan ka lang sa bahay niyo. Relax ka lang. Mag-Netflix ka lang dyan. Diba? Mas maganda pag nasa bahay ka. Chill-chill lang ang buhay mo. Ba't mo pa kailangan umating ng church? Hello? Guys, be aware. Kung ikaw ay hindi nagsisimba, something wrong. Kung ikaw ay hindi interesadong makinig ng salita ng Diyos, even though in YouTube, even though minsan sa Facebook, ang daming mga, diba, nag-preach sa Facebook? O, diba, naumpisahan mo lang, tapos, magsisi ka, scroll mo lang, ayaw mo kasi yung toro, tayo ang ma-born again, ha? Diba, pag sinabi yan, diba, ang ganito, ganyan, maalin mo ang magulang mo, ay may issue ka sa magulang mo, ini-scroll mo. Kaya hindi nangyayari yung gusto ng Panginoon. Bakit? It's because of guilt and shame. Huwag ka lang umatin dyan, tagal-tagal mo nang nawala, hindi ka na nila mahal dyan. No! Kasi kung a-attend ka sa church, hindi naman kami yung pupuntahan mo. Si Lord. And actually, hindi kami galit sa'yo. Wala ka namang kasalanan una sa akin, sa amin. Nagkasala ka sa Panginoon. Tama? Pero ang Panginoon, pag humingi ka ng kapatawaran, matatawarin ka niya, hindi siya galit. O di pa siya galit, Pastor Sai, di pwede na magkasala? Pwede. Magkasala ka hanggat gusto mo, pero sa'yo rin, mapupunta lahat ng consequences nun. God come that you may have life in abundance. Gusto ka ng Panginoong iligtas doon sa kasalanan. Pero kung ayaw mo magpaligtas, then don't. Kasi may free will po tayong lahat. Di ka pinipilit ng Panginoon. Pero I'm talking to you guys, hindi nagkulang ang Panginoon para paalalahanan ka. Hindi nagkulang si Pastor. Nasabihan sa'yo na bawal yan, wag yan. Mapapahamak ka. Sabi ko nga sa team ko in my heart, sabi ko, di pa rin magalit kayo sa akin, magtampo kayo sa akin, iwanan niyo ako, di ko lang kayo mapabayaan, di ko lang, masabi ko lang lahat ng ikakapahamak niyo at hindi. I don't care. Kung masaktan ko kayo, as long na nandun ako sa tama, na hindi kayo mapapahamak. Nasa sa inyo na yun kung tatanggapin yung love, yung correction ko. Pero lang ako. Ayoko kasi ma-stress na. At kung kasalanan, kasalanan.
Ayaw ko yun. Kung sabihin na natin, wala eh. Ayaw ko lang na maranasan ninyo. Yung mga na-experience po natin or mga alam po natin testimony na ganun din yung mga reason po ninyo. Wala kasi akong nakitang tao na kapag naging maayos yung buhay, kapag kinorek mo, patungo sa Panginoon ay sinuway ka, umalis siya. Wala akong nakita ganun. Wala. Kahit pumunta siya sa ibang church, ganun pa rin ang heart niya. Hindi pa rin magpapalala. That's my prayer sa worship team. I don't need much. I need a committed team na ganun din yung heart ko. Kasi kahit dalawang tatlo lang, kung bumababa ang presence ng Panginoon, it's okay. It's enough. Pero mas maganda pag mas marami. Pero yung you have to submit, you have to commit. Okay, guilt and shame. Alam niyo po bang nagagawa ng guilt and shame? Nababawasan ng energy mo, nababawasan ng activeness mo, nababawasan ng confidence mo pag mayroong guilt and shame. In every areas of life. Wala kang gana, ayaw mo na mag-church, o naglilingkod ka, pero hindi totally full. It's because you have guilt and shame. And wala ulit gamot sa guilt and shame. Hindi ka pwedeng bumili sa Mercury drugs. Lord, or sasabihin mo na sa cashier, can I buy medicine for guilt and shame? Sabihin sa'yo, are you crazy? Are you out of your mind? Wala po kaming ganyang gamot. Magpa-psychiatrist ka. Sabihin sa'yo, kasi guilt and shame, ang makakatulong sa'yo is ang Panginoon. I really love this passage. Jesus is the answer. Naituro ko na dito noon, yung Jesus is the answer, pero maraming revelation. Si Jesus lamang ang sagot sa hindi kayang sagutin ng mundo, gamot, bisyo, tao, material. Si Jesus lamang ang may kakayanan doon. Yes. Sabihin na natin weird, or parang hindi naman totoo. But I assure you, Jesus is the answer. Promise. Ako na mismo, I experienced it. Jesus is the answer. Whew. Hindi ako magiging ganito kung hindi ko na-experience ko ang Panginoon. Glory to God. Everything for Him. Grabe. At ayaw ni Lord na mabuhay ka doon sa guilt and shame. So please, free yourself. Pagtapos na at hiningi mo na ng tawad sa Panginoon, iwan mo na yan. Amen. Iwan mo na yung kasalanan na yun. Amen. At pag bumalik sa iyo, pinaalalahanan ka, then you have the authority. Yes. Pag-pray nyo, na may turo ko yung authority. Yung hindi ka Kristiyano or people, you are a Christian that worship and praising God. Kapag umatake yung guilt and shame, no! I'm already forgiven. Yes. Satan, wala kang lugar sa aking kaisipan. Only Jesus, only His Word, only His promise. Ganun ang sasabihin mo, Satan, get out! Eh kaso pag umatake yung kasalanan, welcome po. Tuloy po kayo. Ganun tayo. You have no authority. You have no guts to rebuke Satan. Paano ka magiging soldier of Christ? Sabi ng mga warrior, consider the Christian son of God, children of God. Pag nasusugatan, mas lalo nagiging determinado. Strategic yung mga guys, strategic yung mga pag-iisip nila. Kaso tayo pag nasugatan, nagkaroon ng problema, ang tinatakbuhan, hindi si Lord. Ang pinupuntaan, hindi yung church. Pag nagkaroon ng mga problema, obvious. Church. Pag may problema ka, inuuna mo iba. Pag lubog ka sa pinansyal, ang inuuna mo iba, tapos sasabihin mo, Jehovah Jireh? No way! Totoo. Kung meron kang Lord, kung mahal mo si Jesus, at meron kang naranasan kahirapan, sakit, karamdaman, din patunayan mo. Huwag kang mag-iisip na dito na lang ako sa bahay. No, punta ka sa church.
others. Pakipag-fellowship ka. Amen. Alam mo, pagpagod ka, sabi ni Vlad, the more you serve others, the more God give you strength. Amen. Kaso pag pagod tayo, anong ginagawa natin? We find ways to rest in a selfish way. Bahala sila dyan, hindi ako aatin, lalo na yung mga nasa ministry. Wala akong pakialam kahit, ay nako, no. Ikaw ang pinakakawawa. Kung alam ni Lord na naglilingkod ka, tapos iniwan mo yung paglilingkod mo, your strength will stop there. Yung pagod ka, mas madadagdagan yung pagod mo. Hindi ko sinabing dinagdagan ni Lord yung pagod mo, kundi mali yung kaparaanan ng pagpapahinga mo. Paano natin may experience kung di natin susubukan? Right? Di po ako galit, ha? Nagpapaliwanag lang po. Okay? So, what has Christ freed you to? Kanina from, ngayon to. Number 1 is the freedom to live your capacity. Gusto kong idikdik sa inyo ito. Nagkamali ka lang noon yun. Huwag ka nang mabuhay sa noon, kaya hindi ka makaalis-alis. Kasi nandoon ka pa rin sa noon, nandoon ka pa rin sa nakaraan mo. Past mistakes, past life, iniisip mo yung mga bakit kasi ganito yung ginawa nila sa buhay ko, bakit kasi pinanganak pa ako, bakit sila yung naging magulang ko, no! Ang tanungin mo, Lord, bakit pa ako buhay hanggang ngayon? It means God has a plan for you. Amen. Buti nga hindi ka nila kinuha noon eh. Amen. Buti nga hindi ka nila sinabay kay mama mo eh. At kaya niyang gawin yun because He is God. He is in control. At kung bakit ka pa nabubuhay hanggang ngayon is because God wants you to see or eliminate the capacity of your life. Gusto niyang ma-experience mo yung ganda ng buhay na meron ka. Please, free yourself from your past mistakes. Free yourself from guilt and shame life. Hindi ka makakalaya kung nakatali ka pa rin sa nakaraan mo. At minsan hindi ka nakatali, nakaawa ka. Bitawan mo, putulin mo, lumakad ka, mag-move on ka, but now with Jesus. Gusto ng blessing, pero ayaw kumawala. Gusto ng anointed life, pero walang ginagawa surutin. Gusto maging anointed worship leader, anointed preacher, anointed drummer, anointed guitarist, pero ang routine na buhay, walang ginagawa. How can it be, paano ka magiging anointed ng Panginoon? Lingkod ng Panginoon kung walang ginagawa. Free yourself. Pakisabi sa katabi, free yourself. Number 2, the freedom to serve. Kanina is capacity, ngayon is activity. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Amen. Hindi ako tatagal ng mag-12 years na ako ang Christian. Hindi po ako tatagal as a servant of the Lord kung boring po dito sa Christian world. Yeah. Ito ang pinakamagandang buhay. Yes, it is. Yes. Kasasabi mo yan, pastor, kasi pastor ka eh. Hindi. Kasasabi mo yan kasi may pera. No. Okay, sabihin na natin, meron ako natatanggap, may love gift. Love gift yun, hindi po sahod. At alam niyo ba kung magkano? Oh. Alam niyo ba kung magkano? Secret. Nasa 1 class lang, 1,200. Bilhin niyo pag ako manager, sa tingin niyo yung 1,000 per month ko? Weekly ko? Hindi. Pero alam niyo, binago ako ng Panginoon because I'm not serving the Lord, it's because of money. Kailangan ko ng pera kasi kailangan ko buhayin ang pamilya ko. Pero si Lord na bahala to. All I want is to serve you, Lord. And then, ikaw na bahala kung saan mo ako ipupunta. Amen.
At kung hindi ko alam ang plano ng Panginoon, hindi pa ako maglilingkod. Yes. Bakit ako maglilingkod kung hindi ko naman alam ang patutunguhan ko? Bakit ka naglilingkod? Bakit ka magkukumit sa dance, sa music ministry, sa ushering? What is your goal? Para gumanda ang buhay? No. Kasi maganda na ang buhay mo pag nasa Lord ka eh. Amen. Para mas ma-enjoy mo yung buhay mo na ibinigay ng Panginoon. That's the point. To be used for His glory. To be honest. Kuminsan ako na ito pa nga eh. Oo. Sabihin ko lang sa inyo para alam nyo rin. Mostly, sariling pera na. O sa paglalaro natin sa basketball, kailan tayo nag-start ng tune na? Na nagpa-ODL pa ako. Minsan doon, hindi nasakit ng church. Kasi yung pera ng church, hindi naman gaano kalaki yung nalilikop po natin. At yung pera ng church na nalilikop natin ay pinababayad po ng renta and kuryente. O, 12, magkano rent? 8,000 o 12,000? 12,000. Patingin nyo. Sa 1 month, mabubuo natin yung 12. Unless you give your tithes to the Lord. Iba pa yung kuryente. See that? God is good. Amen. Hindi niya pinagkukulang ang church at hindi niya pinagkukulang ang mga lingkod ng Panginoon. Amen. To be honest, He never intend na ikaw ay mabuhay sa kakulangan. But God intend your life have abundant life. Amen. Kasi sinabi niya yun eh. John 10:10, I have come to give you life and abundantly. Sarap mabuhay. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Huwag kang maglingkod sa Panginoon na meron kang gusto lamang. Maglingkod ka sa Panginoon na ang motibo mo is para magamit ang buhay mo para sa Kanya. Bakit may experience mo yung mga hindi mo may experience? Ako na po ang nagsasabi. Bakit? Masarap maglingkod sa Panginoon. May hirap, may pagod, discouragement, offense, marami kang may encounter. It's normal. Nakakala po natin hindi normal. Di ko deserve to, di ko deserve masaktan, di ko deserve ito. Deserve mo po yan. Bakit? Yung part na yun is lalago ka. Amen. At alam ko yung masarap po maglingkod sa Lord na a-appreciate ko po lahat. Alam niyo po nung nagpunta kami ng Baguio ni Pastora sa vertical retreat, alam na sarap sa pakiramdam. Nakita namin ni Pastora yung grabe yung design ng Panginoon sa marriage. At doon ko nakita yung sarap, ganda ng buhay. Di ba nasa 4, 5, 6 hotel lang kami? Kakain, matutulog, ganda ng higa. Hindi ko alam kung mag-iit. Hindi, malamig eh. Minsan na, nag-electric-pad pa kami kasi gusto namin, malamig na malamig talaga. Kasi malamig na talaga eh. Hindi ka to na-nerap me. Alam mo yung, sabi ko, pwede mo 5 days na lang dito tayo. Kasi uwi ulit ako ng Pangasinan, may init, tapos may stress ulit ako. Kikita ko ulit si Ibarson doon. Joke lang. Hindi ako na-stress sa'yo. Hindi, to be honest. Ang sarap kasi doon, parang alam mo yung nagaanan kami, na-refresh kami in our marriage, in ministry. Big help. Yung ganong gawain. Kasi galing ng Panginoon sa River Life Church, Pamana, and kay, grabe kay Ma'am Rhoda. Grabe ang ginagawa nila sa... Woo! So please, kailangan ko ang prayer niyo as your leader, as a pastor. Hindi pwedeng ako lang yung nag-pray para sa inyo. You need to pray for us. Kahit nasa ano mo lang, munting nag-quiet time ka, maalala mo ako. Diba, pag-pray ko nga si pastor ko. Kahit di mo na sabihin sa akin, na-chat sa akin, o itag mo pa ako sa Facebook, no need to mention. Pero I appreciate everything. Pastor,
nandito lang ako, susuporta sa'yo. I pray for you. Diba? Ganun. Magaganahan kasi ako eh. Kasi kunti na lang, pupunta na po ako ng Mindanao, sasama na po ako. Conclusion, Galatians 5:1, naka-flash na yan. Sabi dito, stand fast, therefore, in the liberty which is freedom, by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Please, pag pinalaya ka rin ng Panginoon, huwag ka nang bumalik doon. Amen. Hello? Pag pinalaya ka rin ng Panginoon, huwag mo nang balikan yung buhay. You need to move on. Amen. You need to move forward. You need to walk forward. Wala kang babalikan sa nakaraan na kasalanan at kasinungalingan. Ang pinakamagandang parte ng buhay ay yung kasama mo ang Panginoon. Na kahit hindi mo alam patutungan mo, as long na kasama mo ang Panginoon, all is well. Uulitin ko ulit. Yung hindi mo makita ang daan pero kasama mo ang Panginoon, it's okay. Yung kahit puro may tinik ang dadaanan mo at pero kasama mo ang Panginoon, it's alright. Yes. Kahit pataas, bundok, umuulan, bumabagyo ang dadaanan mo, aakyatin mo, pero alam mong kasama mo ang Panginoon, it's alright. It's okay. Bakit? It doesn't mean the road, it doesn't mean the mountain, it doesn't mean the situation. What means Jesus is in you. Amen. Ang pinaka-importante doon is kung sino yung kasama mo at sumasama sa'yo. Jesus is the answer. And God wants you to free. Please! Huwag mo nang balikan yung nakaraan. Pinalaya ka na ng Panginoon, gusto kang palayain ng Panginoon, bumitaw ka na kapatid, kung meron pong pagkakataong bumitaw, and this is the right time, right place, na bumitaw sa kasalanan. Hindi ko sinabing hindi ka magkakasala in the future, magkakasala ka pa rin, magkakasala pa rin ako, but hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan na yun. We are above. Hindi na tayo hawak ng kasalanan, kundi ang may hawak na sa atin ay ang Panginoon. Palakpak mo para sa Lord.